ng pagkakataon upang maipahiya ang kanyang kaaway. Ito po ay subok na sa makataong pagtingin at ito po ay palaging nararanasan ng mga taong wala namang ginagawang masama sa kanyang kapwa. At ganito rin po ang karanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Noong nakaraang linggo po, kung inyo pong naaalala, ang mga Pariseo po ay naghanap ng okasyon upang siluin si Jesus sa pagtatanong kung naaayon ba sa kautusan na magbuwis. Subalit magaling nga po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo at hindi nila inaasahan ang kanyang sagot kaya po sila ay nabigo. At ngayon naman kung linggong ito, sila ay patuloy pa rin humahanap ng tsansa na masiraan pa rin si Jesus sa maraming tao. Kaya nga po, nagtanong ulit sila sa kanya upang ipahiya at kanilang itinanong, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? At ayon po sa mga dalubhasa, ginamit po ang salitang megas, which means great, concerning a position or supreme importance, particularly in connection po sa paghahari ng Diyos at sa pagsunod sa kautusan. Alam po ninyo, ang mga Hudiyo po ay mayroong 613 na batas na sinusunod. Napakarami po nito kung tutuusin. Kung siguro po atin itong susundin, malamang-lamang po ay mahihirapan tayo dahil napakarami. Minsan nga po, yun nga pong iilang utos ay hindi pa natin masunod. Ito pa po kayang 613. Siguro po ay mahihirapan tayo kung tutuusin. Baka mahirapan tayong ma-memorize at saka ma-internalize sa ating buhay ang ganitong napakaraming batas. Ito pong 613 ay kanilang classify sa dalawang bahagi. Yun pong 665 ay tumutukoy po sa negative regulations, the thou shall not, huwag ninyo itong gagawin. At yung natitira naman pong 248 ay positive regulations, thou shall, ito ang dapat gawin. At binabanggit din po that some teachers distinguish between heavy and light commandments. At para po sa kanila, the Decalogue or the commandments is obviously important. Isang tanong lang po ang binigay sa ating Panginoong Jesucristo, subalit dalawa po ang kanyang sagot sa mga ito. Ang kanyang tugon kung ano ang pinakamahalagang utos, kagaya po ng binasa natin sa Ebanghelyo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love of God and love of neighbor are inseparable and they are equal gravity and importance. Sa dalawang utos na ito, gaya po na pinanggit natin, dito nakasalalay ang kautosan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Hindi po natin masasabi na iniibig natin ang Diyos kung hindi naman po natin iniibig ang ating kapwa na ating nakikita, kagaya po ng binabanggit ni San Juan na tayo po ay nagiging sinungaling sapat pong iyon kung sinasabi po natin na iniibig natin ang Diyos pero kinamumuhian naman po natin ang ating kapwa, sinasaktan, inaabuso at hindi pinagmamalasakitan. Mga minamahal na kapatid, napapatunayan po natin ng ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan rin ng pagmamahal natin sa ating kapwa na ating nakasalamuha sa pang-araw-araw na buhay. Madali pong mahalin ang ating kapwa na magandang ugali, mayaman at mayroong posisyon sa buhay. Subalit paano naman po natin mamahalin ang mga taong masama ang ugali? Yung wala kang ginagawa, ikaw ay pagkikismisan. Yung ikaw ay mabuti sa kanila, pero pagkalikot mo, ikaw ay sinisiraan sa iyong mga kaibigan. Paano mo mamahalin ang ganitong ugali? Mahirap po at madalas po sila ay ating isinasantabi at binabaliwala ang kanilang kapakanan. Subalit tayo po ay binibigyan ng Diyos ng halimbawa. Katulad po ng ating narinig din sa unang pagbasa,
mula sa aklat po ng Exodo, sinasabi po doon na huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bansa. Huwag ninyong aapihin ang mga babaeng palo, ang mahihirap, at ang mga ulila. Madali pong napabayaan at pagsamantalahan ang madalas ang mga taong mahihina at mga walang kalaban-laban. Pero ito po ay hamon para sa bawat isa sa atin. Sila po ay kapwa rin natin. Minsan nga po, hindi naman po natin sila inaapi, pero wala naman po tayong ginagawang mabuti para sa kanila. Tandaan po natin bilang tao, tayo po ay may obligasyon at tungkulin sa ating kapwa dahil sila po ay kapatid natin sa pananampalataya na dapat minamahal, inaaruga, iginagalang, ginagawa ng mabuti at pinagmamalasakitan. Mahirap pong itong gawin pero ito po ang tawag ng pagmamahal at tawag ng Diyos para sa atin. Hindi po natin masasabi na tayo po ay makadiyos pero hindi naman po natin iginagalang ang kapakanan ng ating kapwa. Paano nga po ba natin mapatunayan ang ating pag-ibig sa Diyos? Ang pagpapakita po ng ating paggalang at pagsamba sa Kanya, doon po natin ay pamamalas ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang ating pong pagsamba sa Kanya na ipinakita po natin na at pinagsikapan tuwing araw ng linggo. At ito po isang senyales na tayo po ay umiibig sa ating Diyos. Pero kung nanatili lamang po sa ating isipan at salita ang pag-ibig sa Kanya, hindi po ito kapani-paniwala. Isang kasinungalingan lamang po ang mga bagay na ito. Kung talaga pong iniibig natin ang Diyos, kahit naroon man po ang mga pagsubok, tayo po ay manatili pa rin sa Kanyang pag-ibig. At paano naman po natin may papakita ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan po ng ating pag-alang at pagtulong sa kanila. Kahit sa anuman mong pamamaraan, gawin natin ang ating magagawa upang maibsan ang kanilang nararanasan. Hindi naman po natin kailangan na maging mayaman upang tayo po ay maghatid ng tulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pag-abot ng tulong, paikinig sa kanilang mga hinaing sa buhay, at paggabay, ito po ay pagpaparanas na sila ay minamahal natin bilang kapwa. Tandaan po natin, ang kapwa po natin ay hindi po natin ginagamit para sa sariling kapakanan. Hindi po sana natin inaabuso ang kanilang kabaitan sa buhay na ito. Tandaan po natin, ang tao po ay minamahal at hindi ginagamit. Hanapin po palagi natin ay kung ano ang maitutulong natin at kung ano ang magagawa natin upang sila ay mapabuti. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na huwag nating paghiwalayin ang mahalagang utos, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung atin pong titingnan, wala na pong may daragdag ang ating pagmamahal sa Diyos dahil siya po ay walang kakulangan. Ang tangi po natin magagawa ay sundin ang Kanyang nais at isabuhay natin ito at ibigay po natin ang para sa Diyos at ang biyaya po niya ay dadaloy sa buhay natin. Unahin po natin siya at tiyak po na tayo rin mga tao ang magbebenepisyo sa gagawin natin ito. Tuwag po na sana tayo maging one-sided sa buhay na ito. At bilang mga alagad ni Kristo, mahirap man pong bigyang katugunan ang mga bagay na ito. Nalatigit po ang pinakamahalagang utos. Tayo po ay humingi sa Kanya ng biyaya upang masunod at magawa natin ang dalawang bagay na ito. Nariyan naman po palagi at sapat ang biyaya ng Diyos. Pero sana po ay gawin din natin ang ating effort na iparanas ito sa ating kapwa. At sa larangan naman po ng pag-ibig, hindi naman po sapat ang mga salita na hindi binibigyan ng aksyon. Kung tunay po natin iniibig ang Diyos, iibigin rin po natin ang ating kapwa. Sa mga oras na hindi po tayo nagiging tapat sa mga bagay nito, walang ibang paraan po kundi tayo ay bumangon muli, ituwid ang pagkakamali at patunayan sa Diyos na iniibig natin siya ng buong puso.
At sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipagdasal po natin ang bawat isa na patuloy po tayo magsikap na ipakita sa buhay natin ang pinakamahalagang utos na nakasaad sa kautusan, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Nawa po ay wag po natin paghiwalayin ang dalawang bagay na ito. Tandaan po natin, ito po ay mahalaga at dapat natin binibigyan ng pansin bilang isang Kristiyano.